Nag-courtesy call kay President-elect Rodrigo Duterte ang mga ambassador sa Pilipinas ng United Kingdom, Germany at Amerika. Pero ang nasa 30 manggagawang gusto sanang makausap si Duterte hanggang sa sulat na lang sa susunod na Pangulo. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Steve Dailisan. Sakay ng chopper, kahapon lang muling nakita si President-elect Rodrigo Duterte matapos ang Thanksgiving party sa Cebu. Paglapag sa tanggapan ng DPWH sa Panakan, agad niyang hinarap si US Ambassador Philip Goldberg. Matatanda ang kasagsagan ng kampanya, nakiisa si Goldberg sa pahayag ng Australian Ambassador kaugnay sa rape joke. Dahilan upang maghamon noon si Duterte na putulin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa na matibay na kaalyado ng Pilipinas. Hindi dinetalye ang usapan ng dalawa pero nakangiti naman sila at nagkamay pa. Nag-courtesy call din si United Kingdom Ambassador Asif Ahmad na sinundan ni German Ambassador Thomas Osowski. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga sasakyan sa tanggapan ng DPWH. Nakalista mga plate number ng mga may appointment kay Duterte. Pero ang may 30 manggagawang ito na sumubok ding magpaabot ng mensahe sa President-elect, hindi pinayagan. Agad pumwesto ang mga bantay na pulis at sundalo sa gate. Kahit may bitbit na tarpaulin na may panawagang wakasan ng kontraktualisasyon, hindi naman daw sila nagpoprotesta. 2 buwan na raw kasi silang tinanggal sa trabaho ng isang fruit export company dito sa Davao matapos maghain ng labor case laban sa kumpanya. Hindi po kami nandito para po magprotesta. Gusto lang namin ipaabot itong sulat sa kanya, ipaalam at hingi ng tulong sa kanya about sa problema namin ngayon. Kami po ay biktima ng kontraktualisasyon at kami po ay illegal na tinanggal sa trabaho namin. Bigumang makausap si Duterte, sinabihan naman silang ipadala ang sulat nila sa sekretary ng alkalde sa City Hall. Kusa rin silang nag-disperse matapos makausap ng media. Steve Dailisan, GMA News.